Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kung ano pa lang ng taon, yung iba, pag iniisip yung mga obligasyon na dapat bayaran o ayusin, minsan parang nangangayaw na. Sino sa inyo rito yung naranasan na maglipat ng bahay? Taas nga na ba yung naranasang maglipat ng bahay? Alam niyo, pagka yung kayo ay naglilipat ng bahay, minsan pinagmamasdan mo pala ililipat mo, pagod ka na eh. Hindi ka pa lumilipat, di ba? Hindi ka pa lumilipat. Pag pinagmamasdan mo yung mga bubuhatin mo at aayusin mo na naman, napapagod ka na. Alam niyo kung minsan ganun din eh. Kasi sa Christian life, kung minsan pag nakita mo yung pagiging responsable ng Kristiyano, pag nakita niyo kanyang mga obligasyon, yung kanyang mga commitments, sa dami, kung minsan sabi niya, paano gagawin ko rito? Minsan nangangayaw na tayo, hindi pa nag-umpisa eh. Alam niyo, meron akong isang book. At if you want to borrow it, I'm willing to borrow to lend it to you. Ang title ng book na yun ay Live, Don't Just Survive. Kung mabuhay ka, huwag ka lang mag-survive. So, dito kasi sa pag-uusapan natin sa ating Wednesday Word, ngayong gabi, ay meron kayong mababalitaan kasi na mga tao, mga non-believers na napagod lumaban sa buhay. Kaya yung iba, alam natin, nag-commit ng suicide, yung iba, ayaw na, iba, nagkaroon natin ding depression, yung iba, umayaw na sa buhay kasi nga napagod. Marami tayong nababalitaan ng mga sa sobrang mga pakikipaglaban sa buhay, yung iba napagod at hindi pa binibigay yung todong paglaban, bumitaw na. Kaya nga may mababalitaan kayo, iba, they've lost their minds, some got depressed, some even committed suicide. No? Lalo-lalo na mga pandemic period natin, kaya nga ang usapin noon lagi pagkatapos noon ay mental health. Di ba? Mental health lagi ang target noon eh. Kasi nga, sa dami ng mga iniintindi natin, minsan napapagod tayo, nahirapan tayo, pero talaga ba ang buhay ng Kristiyano ay dapat ba talaga ipagpatuloy? Living a livable life. Yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Living, yung maipamuhay mo, living a livable life. Baga, ang pinag-uusapan nandito ay yung pamumuhay ng buhay na may kabuhay-buhay. Ulit ha, pamumuhay ng buhay na may kabuhay-buhay. Kasi alam niyo, yung iba ayaw na mabuhay eh. Ayaw nang lumaban. Yung iba napagod na. Ngayon, January pa lang, yung iba umaangal na. Paano gagawin ko? Paano gagawin namin? Hirap na sa dami ng mga commitments, sa dami ng mga obligations. Alam niyo, ang isang Kristiyano, kung maiintindihan lang natin yung tunay na dahilan ng mga benefits, sabihin, yung tunay na dahilan bakit ito tinawag ni Lord, at makikita mo yung mga benefits nito, talagang magpapasalamat ka kay Lord at na-born again ka. Napakadaming ipagpapasalamat ng Christian na siya ay nakakilala sa Panginoon kasi napakadami nating advantage, napakadami nating benefits nung tayo maging Christian. Kaya nga ngayon, malakas ang loob natin humarap sa 2024. Kahit alam mo marami pagsubok at alam mo, hindi ka pababayaan ni Lord. So ngayon, ang buhay ba na ito ay dapat ba talagang sukuan? Kasi may mga sumuko eh. Pero ang Kristiyano, dahil alam niya kung ano yung kanyang buhay, kung saan nakaangkla ang buhay natin, maririnig mo sa kanya yung mga salitang susuka, pero hindi susuko. Ganun ang Kristiyano eh. Mahirap, oo. Pero hindi yan po pwedeng tumanggi sa kahirapan at huminto na. So, puntahan natin muna yung pinakadahilan bakit ba tayo nabubuhay o saan ba galing itong buhay na ito para magkaroon tayo ng kumpiyansa na lumaban sa buhay na ito at ipagpatuloy yung pinagagawa sa atin ni Lord. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa John chapter 1. John chapter 1, John chapter 1 verses 1 to 5. Ito yung sabi ng Bible, John chapter 1 verses 1 to 5. So if you have your Bibles with you, turn it with me. Yan. Ito sabi ng Bible, in the beginning. So kung natatandaan nyo nung panahon na may mga umiikot sa messenger natin na itong in the beginning na to ay ginawa nilang katawa-tawa. In the beginning, ding. Ewan ko natatandaan nyo, di ba?
Meron kakatuwa na sinesend sila noon because of this. Yeah. So in the beginning was the Word, and the Word was with God. Pray for me kasi alam nyo, hanggang ngayon may ubo pa rin ako at napapansin ko lang ang ubo na to, pagka yung ganito magsasalita ako, hindi masyadong umaatake. Kung kailan na ako yung nakaubo na, ang nakahiga, tsaka siya umaatake. Eh, salamat sa Panginoon, occasional siya. Kung ulitin ko binasa ko sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pasimula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2, He was with God in the beginning. Tapos sa verse 3, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Yan. So, doon lang tayo. At bago tayo magtuloy-tuloy, manalangin muna tayo. Let's ask the Lord to be with us. Let's pray. Lord, we thank you. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita. Ngayong gabi ay buhayin niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Gisingin niyo ang aming tunay na diwa bilang iyong anak, na kami, Panginoon, nakaugnay sa iyo bilang aming Diyos, ang aming manunubos, ang aming Ama, ang aming tinatawag na dakilang Ama, ay makahayag sa amin ngayong gabi, Panginoon. Marami po salamat. I-bless niyo bawat anak mo naririto, bawat pamilyang naririto, ang aming mga kanikanyang kalagayang espiritual, ikatagpuin niyo po. And by your word, Panginoon, ma-encourage mo kami, and also with the enlightenment of your Holy Spirit, Lord God, manguna po kayo ngayong gabi. We ask for your forgiveness sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Make us acceptable, Lord, in your sight this evening. Marami po salamat, Ama, sa iyong biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Buksan natin ating Biblia. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung living a livable life. Livable. Ibig sabihin ba yung pwede kang mabuhay? Livable. Alam niyo ba may mga planeta na non-livable? May mga planeta na hindi ka mabubuhay. Pag sinabing livable, pwede kang mabuhay. Ngayon, living a livable life. Ang Christian life is a livable life. Kaya nga lang yung iba, dahil hindi lubos na unawaan ng kanyang mga salita, ay bumibigay sa buhay na ito. At sa dami ng mga pagsubok at mga problema pinagdadaanan natin, kumisan ayaw na nating lumaban. Alam nyo, maraming mga taong makikita niyo sa kalsada, naglalakad na lamang, wala na sa katinuan ng pag-iisip because they've lost their minds. They've lost their courage to fight this life. Kung papasalamat ko sa Panginoon, alam nyo, nung isang araw, nung minsan nakita kami ni Kuya Melo dito sa Cubao, ikinabit niya kasi yung battery ng laptop na gamit ko, yung Asus. Pagkatapos niyang ikabit yun, sabi ko, kumain tayo sa karinderya doon sa may sinigang. Kasi alam niyo, meron dito kasi kainan na napakasarap ng kanyang sinigang. Ang haba nung kanyang kainan, ang dami niyang ulam, pero lahat ng tao sinigang ang ino-order kasi napakasarap. Ngayon, kumain kami doon. Habang kumakain kami, mayroong lumapit na isang bata, binatilyo, at humihingi ng tulong. Gusto raw niya pagkain. So si Kuya Melo, dahil sa kanyang kabaitan, binigay yung kanyang ulam. Pero tapos na raw naman siya. O yun nga lang, wala ng kanin. So umorder kami ng kanin. Tapos pinag-soft drinks pa namin yung tao. Yung tao nang hingi lang yun so pinakain namin. So binayaran, tapos umalis na kami. Nung naghiwalay na kami ni Kuya Melo, nung nandun na ako sa may isitan, meron ako nakitang isang binatilyo na nagbebenta naman ng sampagita. Dahil nagbebenta siya tuwing hapon, nakikita ko siya doon tuwing gabi. Ang unang-una kong senya sa kanya, ganun. Sabi ko, hindi ako bibili. Pero nakita ko siya, nakanapsak siya, at tuwing gabi nakikita ko siya doon, na laging siyang may benta. Tapos nung sinenyas ko siya ng ganun, tumangulang sa akin yung estudyante na binatilyo. Tapos nung lumagpas na ako, alam niyo ba, nangusap sa akin si Lord, sabi niya, yung isang bata sa karinderya, nang hingi lang, binigyan mo. Pero ito nagsisikap sa buhay, yung nagbebenta ng sampagita, tinanggihan mo. Diyos ko, napabalik ako. Napabalik talaga ako. At sabi ko, ito nga naman, lumalaban to sa buhay, estudyante. So, bumili ako ng sampagita. Ang sabi niya, 20 pesos.
Eh ang pera ko, sabi ko 50 na lang, pasensya na. Sabi ko, 2 na lang. Hindi po, sabi niya, gagawin ko na pong 3 yung 50. Hiyang-hiya ako dahil ako may binigyan ng discount. Alam niyo kung titingnan niyo, sabi ko nga, yung isa nang hingi lang, binigyan namin ng tulong. Pero ito lumalaban sa buhay, tinatanggihan natin. May mga taong lumalaban sa buhay. Maraming Christians lumalaban sa buhay. Pero yung iba bumibigay. Anong dahilan dito? Bakit ito nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano? Now, dito kasi, babalik tayo dito, saan ba nanggaling yung buhay na meron tayo? Balik tayo doon sa text natin, sa John chapter 1. So, ito sabi ng Bible, balikan uli natin. Sabi ng Bible, basahin natin yung verse 4. In Him was life. Ito, maganda ito, no? In Him was life. Tapos, sa verse 3, na yung verse 3 ha, through Him, ang tinutukoy dito si Jesus, sa mamagitan ni Jesus, through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. Without Him, kung wala naman siya, walang anumang bagay na malilikha. Ngayon, kasama ka sa nilikha. Ibig sabihin, nung sinabi ng Bible na through Him all things were made, kasama tayo doon. Kasama tayo doon sa mga nilikha na yon. Sa isipin yung mabuti na ibig sabihin, ako pala ay nilikha ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pundasyon ng buhay na meron ka ngayon ay ang Panginoon sapagkat siya ang lumikha sa iyo. So, in Him, alam naman natin ang Genesis, di ba? Sino lumikha sa ating unang magulang? Ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. So, nagaling tayo sa Kanya from the time of creation. Pero ang Book of John ay nagpapatunay din na walang anumang bagay na nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Ito yung tinatawag ko yung number 1, yung the founding. Di ba may maririnig kayo minsan ng mga universities, may tinatawag na mga founding president. Ibig sabihin siya yung ginamit para maitayo ang isang university. Ang tawag doon, founding president. Minsan, isang organisasyon, may tinatawag din niyang founding president. Meron kasing organizational president. President ng organisasyon. Pwede kung siya ang president ng organization, pero yung founding president, yung patay na ginamit ng Diyos, yun yung founding president. Marami ang mga iba't ibang organisasyon na nagpalit-palit na ng mga presidente. Pero yung founding president, isa lang yun. Siya yung ginamit para maitayo ang isang organisasyon. Ngayon, ganun din ang buhay natin. He was the founder. Kaya lang gusto kong pansin dito, isipin niyo yung the founding. Alam natin ang creation, in the beginning God created the heavens and the earth. Kasama sa nalikha ng Diyos, si Adan. At galing tayo doon sa kanyang pagkakalikha kila Adan. Galing tayo dyan. So, sa time of creation, nilikha tayo ng Diyos. Ngayon, eto. Pasok tayo ngayon sa mga bagay na meron tayo. Ano yun? Lahat ng meron ka. Babalikan mo yung verse 3. Balik tayo ha. Through Him ha. So sabi ng Bible, sabi niya, through Him, all things were made. Tapos, sabi pa rito ng Bible, without Him, nothing was made that has been made. So, balik tayo dito sa buhay natin. Ang nag-create sa iyo, si Lord, at lahat ng mga bagay na meron ka, galing kay Lord. So, dapat ito malinaw sa ating lahat. Kasi, walang bagay na magkakaroon ka, lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Kaya, itong buhay na to, mabubuhay ka sa buhay na meron ka ngayon, kasi ang buhay mo, hindi galing sa iyo. Ang buhay na to, galing sa Diyos, siya yung creator nito, kumbaga ikaw yung kanyang creation, tapos lahat ng mga meron ka, ay galing din sa Kanya. All things that has been made ay nangyari lamang ito, kumbaga nalikha lahat ng mga bagay na meron ka dahil sa Kanya. So ibig sabihin, from the very beginning, hindi ka talaga po pwedeng matakot sapagkat lahat pala ng meron ako galing sa Kanya. Ito yung lagi kong inuulit-ulit na please maunawaan nating lahat. Kasi tingnan nyo dalawang bagay kasi yan. Sabi ko yung the founding, no? Tingnan nyo, the founding. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So, lahat ng meron ka, galing sa Kanya, at walang bagay na mapapunta sa iyo kung hindi niya rin pinayagan. Kaya, salamat sa Diyos sa lahat ng meron ka. Salamat sa Panginoon at ako ay meron ng mga bagay na ito. Sana maunawaan natin na this kind of life
Kumbaga, unang nilikha ng Diyos yung buhay mo from the time of creation bago ka pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay. Ngayon, tanong. Tanong tayo ha. Bakit sa Old Testament, sinabi ng Bible na in the beginning God created heavens and the earth. Tapos, kung mapapansin ninyo, nung create ng Diyos, makinig kayo mabuti ha, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya sinabi na let us create man. Ang sabi ng Bible, let us make man in our image after our own likeness. Okay, linawin natin. Ang creation, ang sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, nung nalikha na yung lupa, meron ng lupa na gagamitin ng Diyos sa pag-create ng tao. Kaya ang term na ginamit niya, let us make. Okay. Ano ang difference ng create at saka make? Ano ba kakaiba ng create at saka make? Ano ba kakaiba ng paglikha at ng paggawa? Pag sinabing create, this is from nothing to something. Yun ang ibig sabihin ng create. From nothing to something. Ngayon, nung na-create na yung lupa, doon tayo galing. Ang sabi ng Bible, let us make man in our image after our own likeness. Likhain natin ang tao. So, kung mapapansin nyo, sa Tagalog, ang sabi nito, gawin natin ang tao. Sa iba, likhain natin ang tao. Pero dalawa ang term ng ibig sabihin nun. Pag sinabi kasing make, this is from something to another thing. Ulit ha? Pag sinabi create, from nothing to something. Pag sinabi create, from something to another thing. Ibig sabihin, nilikha mo na ng Diyos ang lupa na pinanggalingan ng tao. Kaya mapapansin mo, yung ating pinanggalingang buhay, yung pundasyon niya, galing lahat sa Diyos. Kaya ang buhay na meron ka ngayon ay galing sa Panginoon. So nalikha ka na ni Lord. Ngayon ang sabi ni Lord, kasama ng mga nilikha ng Diyos ang mga bagay na binigay niya sa iyo. Kaya kapag dating dito sa John chapter 1, sabi dito ng Bible, through Him all things were made. Lahat ng bagay na likha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, walang bagay na malilikha nang hindi galing sa Kanya. Ano ba meron ako ngayon? Oh, sige, palagay mo na. Ano ba meron ka ngayon? Anong pag-aari meron ka ngayon? Lahat yan galing sa Panginoon. Marami mga tao ang sabihin natin marami mga pera, mayayaman, pero yung hindi nila nauunawaan yung pinanggalingan ng kanilang buhay, kaya nagpapatuloy sila sa buhay na gusto nila. Hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya alam nyo, itong buhay na meron tayo, pagka binalikan mo yung Facebook, kasabihan ng mga kaibigan mo, kasabihan ng mga taong hindi kilala ang Diyos, alam nyo sinasabi nila, gawin mo kung ano magpapasaya sa iyo, gawin mo kung ano magpapaligaya sa iyo. Ang sarap ng pakinggan, but that is false. That is false. Sa Christian, you don't do what makes you happy. You do what glorifies God. Ang pinag-uusapan sa Kristiyano, dahil ang creator mo ang Diyos, lahat ng bagay na meron ka galing sa Kanya, you have to do what glorifies God, not what makes you happy. Well, pwede kasing pihiting yon o na hindi, ang nagpapasaya naman sa akin ay mga bagay na para sa Panginoon. Well, maganda yun. Pero karamihan kasi alam niyo parang ganito yan eh. Parang ka nag-apply sa trabaho tapos ayaw mo na, hindi mo alam kung magre-resign ka o hindi. Kasi hindi na kasi ako masaya. Diba? O yung sabihin ng mga kaibigan mo, gawin mo kung saan ka masaya, hindi magre-resign na ako, ayoko na. Yung ganun pwede. Pero alam niyo yung sa buhay na meron ka ngayon, this is not doing things what pleases you eh. Hindi ito yung ginagawa mo kung ano yung makapag-please sa'yo. Dapat maunawaan natin na kaya tayo nabubuhay to please the Lord. Kaya mula doon sa creation na siya ang naglikha sa'yo, tapos lahat ng bagay na pinagkakatiwala niya sa'yo, na meron ka ngayon, ibinigay niya yun sa'yo para magamit mo. Pero hindi para malayo ka sa Kanya, kundi para lalo kang magamit para sa paglilingkod sa Kanya. So, remember yung founding. Sabi ng Bible, tinan nyo in Him was life. Sa Kanya galing ang buhay, tinan niyo. Ito sabi ng Bible. Verse 4. Tinan nyo verse 4 In Him was life. And that life was the light of all mankind. O doon na lang tayo, in Him was life. Sa Kanya galing ang buhay. Sige nga. Kaya you cannot find life from wrong sources.
Akala nila ang pagkakaroon ng magandang buhay, pagkaroon ng maraming barkada, pagkaroon ng maraming pera, pagkaroon ng maraming bisyo, wala eh. You can do everything you want in life. Pero kung hindi mo natatagpuan yung main source of life, lahat yan futile, lahat yan useless, lahat yan meaningless. Ilan na kilala natin mga politiko, mga famous people na nagpakamatay because of emptiness in their hearts, because they have never found the Lord in their life. Ang kaibahan sa Christian, nakilala mo si Lord eh. He is your creator. Sabi niya, in Him was life. Na kay Lord ang buhay. Kaya, kung nag-iisip ka, sino magpapaligaya sa'yo? Hindi naman yung lifetime partner mo eh. Si Lord talaga ang magpapaligaya sa'yo. Kaya nga, minsan, sasabihin ng mga too much in love people, sasabihin nila sa partner nila, o doon sa kanilang boyfriend o girlfriend, sasabihin nila, you completed my life. Ano ba? Hindi makukumpleto ang buhay mo pag wala ka kay Kristo. The completion of your life is for the creation to be connected with His Creator. Doon nakukumpleto ang buhay natin. Kaya sana maintindihan mo na, kaya livable ang buhay na ito. Ang source ng buhay mo si Lord. At lahat ng meron ka, galing sa Kanya. So, ito po yung the founding. Sabi ko nga, ito yung unang-una. Punta po tayo sa pangalawa, doon sa number 2. No? Una yung the founding. Tapos, punta tayo sa number 2. Bakit livable ang buhay na to? Sabi nga, living a livable life. Living a livable life. Pag nalaman mo yung founding, yung pinag-umpisahan ng buhay mo na meron ka, lalaban ka talaga eh. Lalaban ka talaga. Why? Because the main source of your life is the Lord. And everything that was created na meron ako ngayon ay galing sa Kanya. At number 2, ito yung maganda. Sinasabi ko yung, sabi ng Bible sa verse 4. Balikan natin verse 4. Sabi ng verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Sinabi rin ng Bible, sa verse 3, ulitin ko lang. Verse 3, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ang lahat ay nilikha niya at walang anumang bagay na nalikha nang hindi sumagitan niya. So ibig sabihin, lahat talaga malinaw galing sa Kanya. So ano ang point? Dito, gusto ko maintindihan nyo na hindi lang yung pinag-usapan yung the founding. Pangalawa, yung the fixing. Ibig sabihin, pag sinabi fix, repair. No? The fixing. Ano yung fixing na tinatawag? Dahil lahat ng bagay galing sa Kanya, kaya mong ipasa kay Lord lahat ng burden. Kaya nga sabi ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat na yung alalahanin tungkol sa buhay mo. Because He cares for you. Your life came from the Lord, and everything that has been added to your life came from the Lord. Ngayon, kung may magkakaproblema sa buhay mo, God can fix it. Dahil siya yung gumawa niyan, kaya niyang ayusin yan. Dahil si Lord ang nagbigay niyan sa iyo, alam niya yung mga problema dyan. Alam niyo ba na ang kauna-unahang automobile na nilikha ni Henry Ford ay wala naman talagang cambio pa atras? Wala. Walang cambio pa atras. Lumipas pa ang ilang mga panahon bago po yun na invento. Kaya ko ito binabanggit kasi yung expertise ni Henry Ford, sobrang galing na yan, pero isang bagay ang nakalimutan niya. Yung tinatawag po natin na cambio ng paatras. Si Lord, nung nilikha niya tayo, wala siyang kulang sa'yo. Walang nagkamali. Walang parang ano yan, parang isang surgeon, nag-opera ng tiyan, tapos napansin niya ay, ba't kulang tayo ng scissor? Yung pala, naiwan sa loob yung scissor, bubuksan uli. Ganon. So, ang sinasabi ko, si Lord wala. Lahat ng pinayagan niya sa buhay mo, perfecto yan. Maayos yan. Okay yan. Kaya lang kung minsan the way we use our lives, doon nagkakaroon minsan ng mga problema. Yung mga bawal na ayaw sa atin ipagawa ng mga doktor, ginagawa natin. Kaya nagkakaroon ng problema ating mga tawang pisikal. Ang gusto kong dalhin dito yung, dahil si Lord ang may likha sa iyo, ano man ang problema mo, si Lord din ang mag-aayos sa iyo. Yun ang sinasabi natin. Kasi walang anumang nalikha na hindi sumagitan niya.
Lahat ng bagay na likha sa pagitan niya at wala ring malilika na hindi sa pagitan niya, lumabas ka. Lahat ng bagay na meron ka ngayon galing sa Kanya. Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. So, ibig sabihin, ano man ang mga problema dyan, sagot ka ni Lord. Kaya living a livable life, itong Christian life. Kumbaga, pwede mong ipamuhay na maayos itong Christian life mo sapagkat alam mo si Lord ang pinanggagalingan. Sana maunawaan natin to, no? Nothing that has been made na mararanasan mo na meron sa'yo, kundi sa magitan niya. Lahat ng meron ka, galing sa Kanya. Alam niyo, kung magkakaroon lang tayo ng malalim na pagtanaw diyan, hindi ka talaga pwedeng hindi maglingkod sa Diyos. Kung maintindihan mo lang lahat ng meron ako, grabe galing pala kay Lord. Alam niyo ba yung sinasabi na itong verse na to? In Him was life. So, yung buhay mo galing sa Kanya. Ngayon, dinagdagan pa niya. Sabi niya, siya pa dito, tinan niyo verse 4 ha, in Him was life. Na kay Lord galing yung buhay. So, yung the founding of this life, the author is the Lord. In Him was life. Pagdating sa 3, through Him all things. Things na. Yung ini-add niya doon sa life mo. Yung idinagdag niya sa buhay mo. Ano ba yung mga things na binigay sa'yo? Bahay, hanap buhay, yung anak mo, trabaho, pamilya. Lahat ng meron ka ngayon, pag-aari mo. Lahat yan, no, tinayo. Through Him, all things were made. Hindi yan malilika nang hindi sa magitan niya. Tapos ito kasunod. Without Him, grabe ito ha. Without Him, nothing was made that has been made. Kung wala siya, walang bagay na malilika sa pamamagitan niya. Kumbaga, lahat na nagkaroon ka, may approval ng Diyos. Lahat ng meron ka, may approval ng Diyos dyan. At kung bakit wala pa yung ibang bagay na marahil pinagpe-pray mo, wala pang approval ng Diyos yan. Kaya ngayon, sa mga inaprubahan ng Diyos sa buhay na atin, sa ngayon, ang sinasabi rito ng Bible is, ano man yung problema meron ka ngayon sa lahat ng meron ka ngayon, God can fix it. He was the one who made it, and He was the one who created you. Alam niyo, pag naintindihan mo yun, grabe, nilikha ako ng Diyos, lumikha siya ng mga bagay for my enjoyment. So ano bang dahilan para sabihin mo hindi ko kayang mabuhay na to eh? Wala nga sa hinagap, hindi ko nga alam na ako'y malilikha. Yung pala kasama ako sa plano ng Diyos. Isipin mo, gising na gising ka ngayon. Gising na gising ka ngayon na naririnig mo na ikaw ay kasama sa plano ng Diyos na kanyang nilikha. Kaya ka narito ngayon sa mundong ito. So, pangalawa natin, sabi ko nga, the founding, una. Number 2, the fixing. Ano yung mga pinafifix mo kay Lord? Huwag kang matakot umamin kay Lord if there are things that you need to fix. Lord, yung ugali po ng asawa ko, pakiayos. Lord, yung ugali po ng anak ko. Lord, yung ugali po nung boss ko. Lord, yung ugali po ng kapitbahay ko. Lord, pakiayos po. Lord, ayoko po ng attitude ko. Lord, pakirepair mo nga po to. Hindi ko, Lord, gusto tong attitude ko. Lord, pakiayos po. Lord, lagi na lang po ako nangungutang, Lord. Pakifix nyo nga itong aking finances, Lord. Lord, hirap na po ako, Lord. God can fix everything because He is the author of this life. Lahat ng meron ka galing kay Lord. We thank God because we have a God who can fix everything. Kaya yung sinasabi ng kanta, yung fixing a broken heart, di ba meron ganung kanta? Fixing a broken heart. Di ba? Kanta yun eh. Pero alam niyo si Lord, He's not only capable of fixing your broken heart, He can even fix your broken life. A broken life can be fixed by the Lord. Kaya dito, isipin mo, ano yung mga gusto mo paayos, Lord? Pakiayos mo yung kusina namin, Lord, pakiayos mo yung gali ng boss ko. Lahat ng gusto mo paayos, Lord. Lord, please, fix my family, Lord. Lord, hindi kayo magkasundo-sundo. Lagi kami nagsisinghalan sa bahay. Lagi kami nag-akagalit. Lagi kami nag-aaway-away, Lord. Please, Lord, fix things in my life. Kaya yung ayusin yung kasagutan sa kanya. Galing ang lahat ng yan. Sabi ka natin, living a livable life. So, paano ba ipamuhay ang buhay na kaya mo naman talaga ipamuhay na galing sa Panginoon? So, remember the founding. And then remember the fixing. Yung pangatlo, ito yung sinabi ng 5. Sabi natin verse 5. Sa inyo Bible nyo, ha? Ito ng Bible. Basahin muna natin yung verse 4 bago natin basahin yung 5. The light
The light, sa 4, sorry, sa 4. Sa 4 muna. In Him was life. Kay Lord galing yung buhay. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Sabi niya, galing sa Kanya ang buhay, at ang buhay na yan, ang liwanag ng sangkatauhan. Tama. Bakit? Di ba sinabi ni Jesus, I am the light of the world? Ako yung ilaw ng sanlibutan? At sabi pa niya, ayan o, the light shines in the darkness. At ang liwanag na yan ay nagbibigay ng kaningningan sa kadiliman. And the darkness, tinan nyo and the darkness has not overcome it. Kumbaga hindi tinalo ng kadiliman ang kaliwanagan na yan na bigay ng ating Panginoong Yesus. Na nagsabing siya yung liwanag, sapagkat sabi niya, I am the light of the world. So ano yung pangatlo dito? Tandaan nyo sabi ng Bible, the darkness has not overcome it. Hindi dinaig ng kadiliman ang kaliwanagan. Alam nyo ba na when the Lord was arrested, na inaresto si Lord, at siya ay pinako sa krus at siya ay namatay, akala ng demonyo ay wala na si Lord. Pero kailan siya nabuhay? After 3 days. Alam niyo ba yung bakit 3 days? Sa culture ng mga Jew, yung ikatlong araw na bangkay, doon nag-uumpisang maagnas ang katawan nila. At the point of impossibilities, God rose up. Sa panahon na imposible na, ikatlong araw na paano pa ito babangon? Wala na. Naaagnas na katawan nito. Sabi ng kanilang kultura. Pero sa panahon na ang kultura nila nagsasabi na si Lord ay wala na. Patay na. Bumangon si Lord. So, yung darkness na yan has not overcome yung sinasabi ng Bible na light. I am the light of the world. So, ang pangatlo natin dito yung the fighting. Fight. The fighting. The Christian life has a lot of, sabi natin nga, encounter to fight against. Dito, si Lord, hinarap niya yung purpose of His calling. Ang sabi ng Bible, God sent His own Son. Tingnan nyo God sent His own Son to redeem us para tayo ay tubusin mula doon sa kasalanan ng sanlibutan. Nagkasala si Adan at si Eva, lahat ng tao galing sa kanila papunta ng impyerno. Pero ano nangyari dito? Ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang lahat ng tao hindi na mapapahamak. Kailangan sumampalataya na kay Jesus sapagkat tinubos siya tayo. Ngayon tingnan ninyo, yung kanyang ginawa dito sa verse 14, tingnan po ninyo yung verse 14. Sabi ng verse 14, the Word became flesh. Ayan na. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ano sinasabi niya rito? Yung panawagan sa Kanya, yung layunin ng Diyos sa Kanya, ng Diyos Ama, kaya siya pinadala sa lupa, ay upang tubusin tayo sa krus, ginawa niya. Kung mapapansin ninyo, alam na alam niyo mamamatay siya. Malinaw na malinaw, John 3:16. Ang isipin niyo dito, ganito. Hindi siya bumigay sa calling ng Panginoon, ng Diyos Ama, at hindi siya na-overcome ng kadiliman. The Christian life is the same thing. Marami tayong pakikibaka dito. Ngayon, ano ba ang purpose sa iyo ng Lord? Tandaan nyo kapag malinaw sa iyo na ang buhay mo ay nakaangkla sa Diyos, yung founding, tapos may tinatawag tayo na fixing, kung magkakaproblema ka man, si Lord lang kaya mag-ayos yan. Kasama din niya yung fighting, may pakikibaka. Si Lord napakahirap na pinagdaanan. Alam natin lahat yun, nakakaral pa lang siya, grabe yung kanyang pinagdaanan, pero hanggang doon sa point, hanggang doon sa point na siya ay nilatigo, pinako sa krus, lahat yung pinagdaanan niya yun, pero hindi siya bumitaw. Hanggang sa dulo, sabi niya, it is finished. Kumusta ka? Ano yung mga pakikibaka mo dito sa lupa? Si Lord, hindi bumitaw, hindi bumigay. Ibig sabihin, the reason why God sent you here on earth, God has something for you to do. Ano yun? Si Jesus, alam niya, to redeem mankind. Ikaw, alam mo ba yung purpose? Why God allowed you na mag-exist,
mabuhay, maborn again, makakilala sa Kanya, at ikaw ay na naglilingkod sa Panginoon kasama ang mga kapatiran sa isang bahay-sambahan. Alam mo ba bakit Kanya binuhay? Alam ko, pero tandaan nyo hindi ka pwedeng umurong. Kasi si Jesus hindi umurong. Siya ay namuhay, sabi pa nga ng Bible, siya ay namuhay na isang alipin. Hinarap niya ang krus ng Kalbaryo, pero siya ay nagwagi. Yun ang sinasabi ko. In this world na meron tayo, kahit marami pakikipagbaka, personal man, ito man ay sa buhay pampamilya, buhay pananalapi, ito man ay buhay na pang negosyo, pang trabaho, ano man yung kinakarap mong pakikibaka, huwag kang susuko. There is fighting. Kasi si Jesus, alam na alam niya why He was sent by the Father to redeem us with one objective, to redeem mankind. Hindi siya bumitaw. So yun ang prayer ko sa iyo ngayon, huwag kang bibitaw. Sana maintindihan mo, ano man yung reason ni Lord, bakit niya pinayagan mo buhay sa mundong ito, huwag ka rin bibitaw. Sabi niya, it is finished. At paano nangyari? Namatay siya at muling nabuhay, may resurrection. Ang Christian life natin ay maraming pagsubok. Pero huwag kang bibitaw kahit na anong mangyari. Merong fighting. Kaya kung may fighting man at nahihirapan ka, you go back to Jesus because He can fix things. Yung fixing na tinatawag natin, ayos ni Lord yun. Ayusin ni Lord yun. Kaya dito gusto kong isipin nyo na this Christian life is livable. Pwede tayo mabuhay sa buhay na ito. Huwag kang uurong, huwag kang susuko. Kaya ito ipamuhay. Ilaban natin ito sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Huwag kang papayag na talunin ka ng o igupo ka ng mga problema na meron sa mundo ito. Okay, so ulitin ko lang uli. Ang ating theme tonight ay living a livable life. Baga, kung tatagalungin ko yan, pamumuhay ng buhay na may kabuhay-buhay. Always remember the founding of your life. Your life is founded in God. Number 2, yung the fixing. If there is a problem about your life, God can fix it. And number 3, there is fighting. Ano yung pakipaglaban mo? Yung purpose, why God called you. Why God allowed you to be a Christian. Why you're now existing in this world. Dapat malinaw sa iyo. Dahil dito nagtagumpay si Jesus, alam niya yung dahilan bakit siya sinugo ng Diyos mo. Okay? So, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay siya yung kanyang misyon na tayo tubusin. Kumusta ka? Ano ang misyon mo? Ano ang naisipagawa sa iyo ng ating Panginoon? Dapat malinaw sa iyo. Amen? Napunta tayo sa ating conclusion. So, dito ang ating conclusion ay be yourself as God purposed you to be. Ulit ha? Be yourself as God purposed. Kumbaga, past tense. Be yourself as God purposed you to be. Kumbaga, ikaw ay mabuhay na paging Kristiyano. Huwag ka mangopya na mangopya. Ang Diyos may kanya-kanyang layunin sa buhay natin. Lakaran mo yung layunin ng Diyos na pinalalakaran niya sa buhay mo na meron ka ngayon. Huwag mong ngayain siya, bakit siya? Gusto ko maging ganun din. Gusto ko maging katulad ni sister, katulad ni brother, katulad ni ganyan. Meron kang sariling buhay na nilikha ang Diyos para sa iyo. At meron kang sariling pakikipagbaka sa buhay na to, na mission niya para sa iyo habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. So huwag tayong mangungopya. Don't settle for a second-hand copycat. Kumbaga, huwag ka pumayag na maging second-hand ka lang dahil nangopya ka sa iba. Be original. Sundan mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Sundan mo kung ano yung gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Yan ang mensahe ng Panginoon sa ating Wednesday morning. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I